Magandang umaga, Philippine Air Force. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, 14 December 2025. Base po sa ating synoptic situation, tatlong weather system ang makakapekto sa ating bansa. Unahin na natin dyan yung Northeast Monsoon na makakapekto sa Northern Luzon at shearline naman sa Aurora at Quezon at Easterly sa labing bahagi ng bansa. Dulot ng Northeast Monsoon, ang Metro Manila at Lipa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. At pagdating sa Aurora at Quezon, magiging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Dulot nga ito ng shearline. Sa labing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Visayas, dulot ng easterlies, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Mindanao, dulot ng easterlies, lalong-lalo na sa Caraga at sa Davao Region, makakaranas sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. At pagdating sa nalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. At para naman sa flight level wind chart, sa 925 hectopascal at sa 850 hectopascal ay makikita natin na nagiging dominante pa rin ang northeast monsoon sa may northern Luzon at easterlies naman sa Visayas at Mindanao. At pagdating naman sa flight level 700 hectopascal at sa 500 hectopascal, makikita natin dito sa 700 hectopascal ay makakaranas sila ng lakas ng hangin na umaabot sa 18 hanggang 54 kilometers per hour. Dulot nga ito ng easterlies at makikita natin dito sa may 500 hectopascal ang extension ng isang high pressure area na makakapekto dito sa may silangang bahagi ng Luzon, Bicol Region at parte ng eastern section ng Visayas. Dulot naman ang impact to flight operation, lalong-lalo na sa region ng Northern at Central Luzon. Sa Northern Luzon, ang main hazard dito ay yung Northeast Monsoon mula surface hanggang sa 925 hectopascal. At pagdating naman sa Central Luzon, shearline naman ang magiging main hazard nito at ang impact naman nito ay minimal routine delays at crosswinds, minor delays or required to runway changes, lalong-lalo na at saka pagdating naman sa minor visibility reduction, lalong-lalo na pagka ito'y may mga light rains. Pagdating naman sa Metro Manila at Southern Luzon, makikita natin ang northeast monsoon pa rin ang makakaapekto at shearline naman sa mid-level ng 850 hectopascal at 700 hectopascal. Ang impact naman nito ay high risk of moderate to significant delays or cancellation due to thunderstorms or turbulence, scattered thunderstorms, heavy rains, and severe turbulence. Sa Eastern Visayas, Central at Western Visayas, easterlies at mga localized convection. Ang impact naman nito ay localized scattered thunderstorms, temporary delays, lalo-lalo na sa hapon at gabi. Sa Mindanao, easterlies at localized convection. Ang impact naman nito ay minimal impact, generally fair conditions at isolated delays. At para naman sa tatlong araw na pagtataya sa Metro Manila at Cavite, makikita natin Lunes hanggang Martes ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. At pagdating sa Miyerkules ay maging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Angeles, makikita natin na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat sa susunod na tatlong araw. Sa Lipa, Lunes hanggang Martes, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. At pagdating na Miyerkules, maging maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Puerto Princesa, Kalayaan Island, Mactan, Zamboanga at Davao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat.
Para mas astronomical information, ang araw ay sisikat ng 0612 at lulubog din naman mamayang 1729. Para sa moon illumination, meron tayong 26%. At para manatiling updated sa lagay at pagtayo ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAF JSC, ako po sa Technical Sergeant Brian Benedict B. Arcilla, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Maraming salamat.